Nagpatuloy ang kwento, kung saan makikitang nagkumpulan ang ibang mga preso at gulat na gulat sila sa kanilang nasaksihan. Sapagkat makikitang walang malay ang malaking lalaki, at nabali ang braso nito habang pinagmamasdan ng ating bida. Lumipat ang eksena kung saan may maskuladong lalaki ang nakasulyap sa bintana, habang tinitignan ang nangyayaring kaguluhan. Humingi ng tawad ang warden dahil sa ingay na nanggagaling sa baba, at sinabi nito na masaya siya dahil nakalabas na ng ospital ang maskuladong lalaki. Sa selda ng ating bida makikitang tahimik at hindi nag-uusap ang mga preso dahil sa nangyaring kaguluhan sa labas kanina. Biglang dumating ang bantay na kung saan tinawag nito ang ating bida, at sinabi nito na sumama siya sa kanya sapagkat meron itong bisita. Habang naglalakad naguguluhan siya dahil hindi niya alam kung sino pa ang pwedeng dumalaw sa kanya, at nagulat ito dahil pumunta sila sa opisina ng warden imbes na sa visiting room. Pagbukas ng pinto nagulat siya sa kanyang nasaksihan, sapagkat para itong nakakita ng multo habang nakatingin sa maskuladong lalaki na naghihintay sa kanya sa loob. Ito pala ang tatay niya na hindi namatay, bagkus na koma lang ito, dahil sa ginawa niyang pambubugbog. Gulat na gulat siya sa kanyang nakita at tinanong siya ng warden kung hindi ba ito masaya dahil meron ng malay ang kanyang ama. Sinabi ng tatay niya na mahirap tanggapin ang nangyari sa kanya, sapagkat nakatanggap siya ng malubhang pinsala, na hindi nanggaling sa kalaban o sa pulis bagkus nagmula ito sa kanyang sariling anak. Sinabi rin ito na kahit ganun pa man ang nangyari, masaya pa rin ito dahil pinatunayan ng ating bida ang kanyang sarili at ngayon nauunawaan niya na ang pakiramdam bilang proud na magulang sa kanyang anak. Inamin din niya, na siya ang tunay na may kagagawan kung bakit nasagasaan ng truck at namatay, ang kaibigan ng ating bida. Ayon pa sa kanya, para lumabas ang buong potensyal ng ating bida kinakailangan niyang tapusin ang kaibigan nito. Bigla niyang sinugod ang kanyang tatay para suntukin pero natigilan ito dahil ginamitan siya ng electric gun para mapahinto. Sinabi ng tatay niya na bawat tao sa Juvenile Detention Center magmula sa mga pulis hanggang sa mga taong bilanggo ay kabilang sa kanilang gang, na tinatawag na The Sky Dragon. Kung gustong gumanti ng ating bida sa kanyang ama, kinakailangan niyang pagharian ang buong Juvenile Detention Center. Nagulat naman ang bantay dahil hinugot ng ating bida ang wire ng electric gun para makaalis at sinugod nito ang kanyang tatay. Sinabi niya na hindi na niya kailangan maghintay ng sobrang tagal na panahon, sapagkat ngayong araw din papatayin niya na ito, habang papalapit sa kanyang ama.